Ito ang programang bumobomba na talakayan sa current national issues at sa klolo sa mga taong nagigipit. At pati na ang mahalaga niyong karapatan sa ilalim ng batas. Attorney Clint at your service. Ito ang TNT. Makipagpuntahan, buksan ang inyong mga mata. Oh yeah, makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. Dito sa TNT, instant saklolo. Ito, dumalo sa atin. Si Ginang, tago natin sa pangalang Jingle. Jingle Bells. Oo, Jingle Papasko Bells. Na. Oo. Magpapasko na eh. Oh. Oo. Bells yung apelyido niya. Isa siyang biktima ng sarili niyang abusadong asawa. Ang pinakamalupit dito, ang kaluguyo ng kanyang asawa ay pinsan buo niya. Ang tindi mo, boy. Pinsang buo. Pinsan buo. Dalawang tinuo Oo. magpinsan. At ang linaw ho dito, itong pinsan buo niya, minor de edad ng kinabit ng kanyang asawa. Ilan taon? 16. My God. So, grabe. Daisy. Ha? Daisy. Grabe. Oh, 16. Grabe. Yung mga ganong tao, may pagka-pedophile yan. Pido talaga. Pido talaga kasi minor de edad eh. Sa ating batas, minor de edad yan eh. 16. Eto ngayon, sir. Si Jingle. Jingle. Miss Jingle. Sir, Ano yung naging problema mo sa mister mo? nahuli ko kasi siya na meron siyang karelasyon. Tapos nalaman ko, pinakamasakit kasi yung pinsan ko pa. Pinsan mo? Opo. Close kaming magpipinsan. Tapos, yeah. Bakit nagustuhan siya ng pinsan mo na bata? Bakit siya, hindi ko nga rin po alam bakit siya nagustuhan. Pero, ang ano po kasi niyan, yung pinsan ko na yan, nagsistay hindi naman, nagbe-visit sila sa bahay every weekend. So, yung family kasi namin, yeah, yung meron akong anak, 7 years old. Tapos, parang sa family ba, parang kami yung kuya at ate ng mga magpipinsan. Ganun po. Yung Close apo. And then, since sanay kami na magpa-overnight ng mga pinsan, kapatid sa bahay. So, she's one of those na nagpumupunta sa bahay. Yung pinsan ko na yon. Then, recently, na-confirm ko po, just August this year, na meron silang relationship. bakit mo nalaman? Bakit ko po nalaman? Nung na-confirm ko po, nakita ko po kasi sa CCTV na umalis kasi yung asawa ko sa bahay. This year, January. Anong reason? Reason, individual growth daw. Individual. Sabi niya, individual growth, hindi na rin, para daw may space, makapag-breathe, makahinga sa isa't isa. Tama naman, individual growth. Kasi kung tagalogin mo yon, nag-iisang, lumalaki. Pinapalaki. May pinapalaki pala siya. So yun, Individual growth. yan, January siya umalis. Tapos, yun ang reason niya. Pero may nahuli ako prior to that. Yun nga po, attorney, nagmakaawa rin kasi ako sa pinsan ko na, December po nagmakaawa ako sa pinsan ko na, kung ano yung nalalaman mo, sabihin mo na sa akin. Kasi pagod na ako. Na-surgery pa ako, attorney. Wow. Nagkaroon pa ako ng endometriosis. So, nagkabukol ako sa leftover ko. Maybe because of stress, anxiety na rin. Then, pinaikot-ikot po ako eh. Kasi I found out na meron silang secret message April 27 last year. 2024. 2024. Tapos sa confession niya, naging sila pa ng May. So after nung nagalit ako, ganyan, na hindi na nagkikita, naging sila pa the next month. Grabe. Pero may na-mention ka earlier, bago tayo nagsimula dito, yung anak mo, inaabuso niya.
Ay, opo, yun daw po ay form ng kanyang discipline. Kaya lang too much eh. Too much. Kasi kung papaluin mo yung bata, yun yung lagi yung sinasabi sa kanya. One part lang, sa puwet lang or sa kamay lang. Ganun lang. Paano sa kanya? Sa kanya po, may sampal, may inaano pa nga niya yung tenga ng anak ko, may sabunot, Wala na ngayon may yan sipa. Kung ano yan eh. Violence against children yan. Kasi nung araw, yan talagang kami, dumaan kami ng ganong Ako rin. disiplina. Suntok, Panahon tayo sampal, pingot sa tenga, palo. Minsan sa galit ng nanay ko, binitay ako sa... nilagay ko sa sako at binitay. Uso nung araw yan? Uso yan. Oo. Iba na ngayon eh. Opo, tsaka babae po yung anak ko. Nag-start yan, 4 years old yung anak ko eh. 4-year-old. So, nung Ang musmus nun. yes sir, Your husband must be sick. May kapansanan ito sa pag-iisip. possible po kasi inuuntog niya yung sarili niya sa wall eh. Kita mo. Meron yan. Bakit ka nakagusto ng loko-loko? Nag-manifest na lang po yan during the marriage eh. Ngayon ko lang nakita na ganun. Hindi kaya siya drug addict? Hindi po, alcoholic I could say. Alcoholic. As in, walang araw na hindi umingi. Opo, nung may tinatry siyang magpahinga pero Anong trabaho niya? aircraft mechanic, Mapupunta ito sa kaso eh. yes. Willing ka ba mag-file ng kaso laban sa asawa mo? Nakapag-isip na po ako eh, opo. Kasi binigyan ko na po ng chance eh. Nahuli ko ng August and then sinabi ko na hindi ako magkakaso. But this time kasi, mayabang eh. Kaya, Mapagmataas. mapagmataas po kasi. Kaya, Attorney Mon. Clint, ano yung kasong kung sakali isasampa mo? Tito Mon, initially right now, ang nakikita ko on the part sa asawa at saka sa kalaguyo niya, adultery and concubinage. Adultery on the part of the pinsan Bo, concubinage on the part of the husband. Yes, oo. Also, may component doon for child abuse. So, criminal cases Pero po. saan ang ebidensya? Wala naman hindi sila nagsasama. I think may ebidensya ho dito. And as a testimony, magte-testify naman siya. Kasi yung concubinage, pag nahuli ka, bahay mo yung babae. May meron umamin po yung may video po ako na umamin yung pinsan ko. with their consent ho ba yung video? Yes po. Sabihin talaga Di ba, may ebidensya. amenable in Solid. court ba yung mga video na yan? Kasi di ba, you cannot interview, may ruling ng Supreme Court noon, you Tama. cannot interview a tape recorder. Correct. Basta walang Paintulot or knowledge na video siya, no? But with the consent of the party na videohan siya, admissible in court po yun. So, Tito Mon, bigyan na natin siya sa mga abogado natin dito na tutulong sa kanya. Ito, salamat sa pagdalo mo. Tutulungan ka namin. Dito sa TNT. Sure yan. Thank you, attorney. Thank you, sir. Anong karapatan mo kung ikay may utang at hindi mo kayang bayaran? Una, dapat malaman mo o alam nyo na walang nakukulong sa utang. Bakit may naririnig kayong nakukulong? Dahil pag nagkaroon ng proseso at pumunta sa korte, nireklamo kayo na isang creditor o pinagkautangan nyo, pumunta sa korte to collect ang utang nyo, pinatawag kayo ng korte, hindi ka nagpakita, i-issuean kayo ng bench warrant, maaring lalabas ang isang warrant laban sa inyo, hindi dahil sa utang, kundi sa pambabastos mo sa korte. Kaya pag pinatawag kayo, pumunta ka. Harapin mo. Huwag mong takbuhan. Sir, para sa inyo, dapat na bang buwagin ang mga party list o dapat silang i-retain? Anong opinion nyo? Sa aking opinion, may mga party list naman na totoong nakakatulong, pero may mga party list din naman na nagpapahamag sa atin na kagaya ng corruption, ganyan. Kaya sa akin dapat buwagin na lang dahil parang nakakapurwisyo din sila eh. So,
Parang hinahalal ba natin sila para nakawan tayo? Inahalal ba natin sila para pag nakawan lang tayo? So, dapat buwagin na lang talaga. Ako po si Sir J. Manalang po. Ang opinion ko po, dapat na po talagang buwagin kasi wala na po silang nagagawa at saka sa magagawa ng mga party list, wala na po silang ginagawa, sir. Yun lang po yung opinion ko. Kasi po, nakakarami na lang po sila sa mga senado, wala na po silang napapasang batas. Katulad po ng mga party list, wala na po silang nagagawa sa ng Pilipino. Ano pong magagawa ng mga party list na yan? So parang nagsasweldo ba lang tayo? Karamihan na-involve sa corruption issue. So nagsasweldo lang ba tayo para nakawan tayo? Yung ba yung gusto mo sabihin, sir? Ay, hindi ko lang po alam, pero nasa inyo na po yun. Kung ano po yung opinion ko lang po, wala naman po silang nagagawa. Ano po pong gagawin natin? Buwagin na po natin yung party list. Meron na po tayong mga senado at saka po mga senator. Wala na pong magagawa yung mga party list. Nakakarami lang po ng pinapasweldo natin po sa kanila. Para po sa akin, dapat na pong buwagin ang party list. Kasi wala naman pong pakinabang yan sa sa bayan eh. Kasi yung party list, sa dami-dami ng party list ngayon, naano sila sa mga anomalya. Yung pera ng taong bayan, ang dami-dami ng pera sa Pilipinas, inanakaw lang. Hindi dapat napupunduhan yan doon sa mga hospital, education, sa mga yung mga ano ba yun, sa farming, di ba? Dapat po doon napupunta. Saan napupunta? Sarili na lang ng bulsa. Busog ang bulsa nila. Samantalang yung mga Pilipino nalulunod sa baha tulad ng Cebu, di ba? Ang daming namamatay doon. O dapat yung pira ng taong bayan napupunta sa dapat pupuntahan. Okay. Kung aalisin yung party list, Attorney Clit, di ba violation ng Constitution yan? Yes, sa Constitution kasi yan. Tsaka may enabling law, yung 7941, sir. Yun nga ating pinag-uusapan dyan ngayon. Ang problema dyan, ang ating bali-balita is 90% of the party list right now represented in Congress, which is consisting of 20% of the Congress members, of the representatives in Congress. Malaki yan, ha? Eh, mukhang fake. Hindi sila member ng marginalized sectors of society. Andito ngayon, sir, may panauhin tayo si General Du, Attorney General Du, who is an expert in labor and election laws. At siya po ay marunong, mas may alam ito eksperto about the party list system. General Du, Attorney Du, good afternoon, sir. Attorney Kit, Tito Mon, good afternoon po. Hindi naman siguro expert attorney na may alam lang. I have experience lang siguro. Mas marami alam sa akin. I don't want to arrogate upon myself yung expertise na. Pero merong mga usap-usapan na para ma-approve ng COMELEC yung party list ay May bayad. 8 million? Totoo ba? Ano yan? Talent fee? 8 million pero ngayon tumaas na raw ng 18 million pesos. Talent fee po yan? Ang processing fee yan? Tito Mon? Yan ang usap-usapan sa loob mismo ng COMELEC. Ano usapan nila para may talent fee, ganun, para ma-approve? Para ma-approve. O yan, ma-approve. Meron din actually. May one time din may nag-offer sa akin kung may mahanap ba akong bibili ng party list. Parang ganun eh. Na bibili mo yung party list. So parang nabibili mo yung marginalized sector of society. Parang ganun ang dating nun, di ba? Attorney Jen, sa tingin mo nung... Actually, Attorney, Tito, very widespread talaga yung notion ng tao na itong party list talaga baboy talaga. You can see the netizens, okay, kung mausap ka sa kalye. Sabi nila, party list, walang kwenta yan eh. Sabi nila, ginagawa lang yan ng bypass lang ng mga politiko para yung mga anak nila, mga kaibigan nila, mga staff mga nila, kontraktor na maging mga kongresista rin. So, I think it's very valid yung ganong klaseng concern ng taong bayan. Kasi,
Siyempre, Parang ginawang kuan yan na isa sa mga vehicle for political dynasty. Legal corruption. Kasi Oo. sa tingin ko kung ako kontratista, ako syempre, mag-i-insert na ako ng budget dyan para sa kontrata sa aking kumpanya, hindi ba? gano'n na nga. Parang ganun ang practical At notion. ginagamit nila yan sa mga kalokohan. Kaya natutuloy. Kaya natutuloy dahil kongresista ka, ikaw naglalagay ng budget eh. Pero siyempre, attorney, ang para sa akin kasi yung gist ng party list nung una sana, nung 1987 Constitution, maganda sana eh. No, kasi talagang, I think we are just one of the few or just the one na constitution sa sa buong mundo. Hindi mo masabi na ngayon ang party list, depende sa connection. Ganun talaga, Pinoy na Pinoy eh. Connection eh. Pinoy na culture talaga, connection. Kaya kung hindi maayos ito sa isang batas, na matinong batas, na magandang hangarin, na ayusin ang 7941, talagang tuloy ang babuyan dito, sir. Sabi ni- Paglipas ng flood control project na to, flood control scandal na to, ibang scandal na naman mangyayari kasi ang andyan nakaupo na mga peke, ang hangarin lang kumita. Totoo. Kumita, hanap buhay. Bahala na si Batman kung mamatay ang Pilipino, basta sila buhay. Ang posisyon ko dyan, Tito Mon, kasi actually, tama yung kanina na second-class citizen tinuturing yung mga party list. So, Yes. pero tingnan mo, Tito Mon, ilan ang nakuha ng party list na votes na congressman? Sabi ko na, Akbayan, they got 2 million votes. Ilan ang nakuha ang votes, kunwari ni Martin Romualdez sa Leyte? 100,000 votes. Mas malaki ang mandate ng mga party list kaysa sa mga district congressmen. Correct. Wala sigurong Some of them. 200,000. Some of them. Totoo yan. Some Diba? of them. Para baka manalo ka ng party list, kailangan ang at least 250,000, 300, it changes, it varies eh. Mas malaki ang mandato ng party list kaysa sa district. So, I think, pwede naman silang magkaroon talaga ng juicy positions sa sinatawag, no? Appropriations, rules, diba, committees. Pero I think the issue here is yung corruption mismo eh. Yeah. Kasi kahit sino ikalagay mo dyan, kung corrupt yung ano na yun, Kung ang kahit galing puso party gustong list, gustong kumulimbat ng pera ng Wala. gobyerno, walang mangyayari. Mayroon Ganun kasi pa. silang sabi nila, kagaya nitong Gabriela Party List. Yung Gabriela Party List. Sa babae, women. Women's empowerment. Empowerment ng mga babae. Ilang beses kami nung sa isumbong mo kay Tulfo, ni-refer namin yung mga rape victims. Wala silang ginawa. Totoo? Wala. Hindi Kaya ba sila concerned sa ganun? Ay, pangkuan lang yan. Ito, pang-arti-arti lang yan sila. Di paano yan? Di parang pegi ka rin na party list pa ganun. Gabriela silang daw eh. Dapat may dala-dala silang itak. Ay, itak para taga. Sa mga abusadong mga nag-aabuso ng babae. Ganda yun. Oo. Wala namang ginawa yung mga yan. Attorney Jen, na-mention mo earlier na talagang nabababoy pang abuso. Without mentioning, gusto ko na malaman anong ginagawa pa nila na sa yung sphere of knowledge na ginagawa nila na karumal-dumal sa tingin mo? wala na siguro ibang mas karumal-dumal dyan kundi corruption, Attorney Clint, no? Talagang, kasi nga, dahil nga meron kang isang congressman, pantay-pantay naman yan itsura na ano, no? So they could wield that power dahil nga ang gusto lang talaga kumita, no? Pag nakaupo sa kongreso, hindi talaga public service, hindi for the service ng kanilang mga marginalized sector. Kundi, ayun nga, magiging kontrakto, di ba? Aangkin ng mga projects, sabihin sa kanila. So, and it all goes to yung greed eh. Yung greed. Yung greed, yun talaga ang ano. Ang nakakalungkot talaga dyan, yung corruption na perception ng tao, pati ako, about Congress. Parang sometimes, nisip ko na, sana wala na ng Kongreso. Alam mo, patabalan talaga itong Kongreso Yung natin. nga sabi nga nila, Pataba di, talaga, pahirap. May biro nga na ang House of Representatives daw is House of Representative Thieves. Pero ganun eh. Alam mo, nakakatawa man. Pero things are leading to that. The conclusions are leading to that. Kasi kitang-kita eh. Kita mo ang pag-aabuso. May Howie Boys pa. Pag nasa EDSA ka, habang ikaw nakapila sa traffic na napakahirap-hirap, wawang-wangan ka lang tabi. At saka bibo pa tong mga police na mga security guard nito. Bibo. Akala mo talagang parang pang-artista talaga eh. Meron yung na-news yung dumaan pa sa EDSA Carousel Lane. Oo, kapal ng mukha. Si artista ata dati yung congressman ngayon eh. Alam mo ang sakit sa loob pag nakikita mong nakakahawi sila, may pulis silang bibong-bibo. Totoo. Tapos
alam mo yun, pasweldo ng bayan lahat ito. Pero parang akala mo, nobility sila eh. Akala mo, monarkya tayo dito na parang feeling nila, pala silang ibang... They own the place. Oo, Pero ang maganda dyan makaporma. ngayon na nagising na yung taong bayan sa mga abuso nila. At palagay ko ngayon ay mag-iingat na sila o kaya they will toe the line. Pero, Dahil yung... Pero yung hanggang kailan lang yan, Tito Mon? yung Remember, ang sabihin na Nigas Kogon ang this is Pinoy. not new eh. Diba? Nung GMA time, may mga scandal na ganyan. Oo. Hello Garci. Nung Noynoy time, merong yung PDAF scam. Oo. Pork barrel scam. So, may konting nakulong. May ang mga- daming problema na gagaling sa Kongreso sa totoo lang. Para minsan in my dull moments talaga, I think, kung walang Kongreso ngayon, walang pahirap eh. Pasadong pahirap ng Kongreso kasi every 3 years, yata eleksyon nila, di ba? So nag-iipon na sila ng pera para pantakbo na naman sa next election. Kaya ang utak niyan, hanap buhay. Ang tawag dyan, ugok ng mga botante. May isang dating cabinet member na academician daw na mayabang at hindi palatawa, hindi palangiti na iniputan ng kanyang girlfriend na kanyang pinasok sa gobyerno. No joke ito Alam mo, yung dating cabinet member ay nirerespeto sa buong komunidad, especially sa mga scholastics. Pinasok niya yung babae, umasenso si babae at nakipagsama sa ibang lalaki. At yung ibang lalaki ay nasa gobyerno rin. Alam niyo ang dahil sa yung babae na umasenso dahil sa pagnanakaw. Yung babae at yung kanyang kalaguyo ay nakatira ngayon sa Forbes Park. Kahit na kahit na pagsamahin mo yung sweldo nilang dalawa, hindi nila kayang tumira o kaya umangkin ng bahay sa Forbes Park. Gusto niyo ng clue? Kahit na anong gawin ninyo, kahit na pitpitin niyo ang yagballs ko, hindi ko sasabihin. Salamat mga kabomba sa usapang matalino, tunay na saklolo at may init na intriga. Kita-kits tayo tuwing Lunes, 11:30 a.m. until lunchtime. Dito lang sa TNT, ang programang yayanig sa inyong tanghalian. Patuloy niyo kaming suportahan sa aming social media pages. Akala nyo nakalimutan ko yung joke. Kahit na corny. Matatawa kayo. May isang bata. Narinig niya yung mga magulang niya. Sabi nung nanay niya, Daddy, ang sarap ng chorizo mo. Sabi naman nung daddy, Mami, ang sarap ng bibingka mo. Tapos kinatok niya yung pintuan. Sabi niya, bakit ninyo ako sinasama? Ang sarap-sarap ng kinakain ninyo, hindi ako sinasama.